likod ko kanina. Ulitin ko naman. Ang sign na ganito Mm. ay papunta sa letter A na vowel kapag sa taas ng letra nalalagay. Papunta sa letter E kapag sa baba ng letra nalalagay. Ito naman ay papunta sa letter U na vowel. Sa taas lang ito nalalagay. Halimbawa dito sa salitang fa, mim, at saka lam. Kapag dito natin lagyan itong fa, letter F, magsisimula sa letter F, papunta sa letter A, bali fa. Itong mim, letter M, kapag ganyan na nilalagay natin ay magsisimula sa letter M, papunta sa letter E, bali mi, bali fami. Itong lam, letter L, ganyan ang gagamitin natin, bali magsisimula sa letter L, papunta sa letter A, bali la, bali famila. Famila. Kapag ilagay mo dito ay papunta sa letter E, bali family. Kapag yung ganito gamitin natin ng ganyan papunta sa letter O, magiging fu, bali pumili. Kapag ilipat natin yung ganito papunta sa letter O itong lam, bali maging bali pumilo. Papunta sa letter A kapag sa taas, papunta sa letter E kapag sa baba, papunta sa letter O kapag ganyan sa taas lang ito nalalagay. Okay, balik tayo dito kasi diyan talaga yung problema natin. Ito wala pa. Okay. May tatlong paraan na gagamit tayo ng tuko na yan. Una, kapag ang isusulat natin ay hindi natin mababasa na papunta sa letter A, letter E, letter O, ay gagamit tayo ng ganyan. Halimbawa, sa isulat natin ay santol. Sin, letter S, nun, letter N, ta, letter T, lam. Ang ito ay papunta sa letter A sa taas. Ito ay papunta sa letter O, ganyan. Ang problema, itong nun at saka lam, kasi kung lagyan natin ng ganyan ay magiging sana. Kapag ganyan ay sana tulo. Kapag palitan natin yung ganyan ay papunta sa letter E, magiging sani tulo. Papunta sa letter E. Kapag ganyan naman ay papunta sa letter magiging sano tulo. Para maging san, yan ang gagamitin natin. Yung sabi ko ng papa-stop ka, san. Bali magiging santulo. Santulo. Ito ay papunta sa letter O. Kapag ganyan ay papunta sa letter E, magiging santuli. Kapag ganyan naman ay papunta sa letter A, magiging santula. Para magiging tul, gagamit tayo ng ganyan. Yan ang sabi ko. Bali, santol. Bali, ganyan yung halimbawa ha. Sa second, third, hanggang sa last na ito nalalagay yan. Hindi pwede dito sa first time. Okay, bali next. Pangalawa kasi tatlong paraan yan. Pangalawa, okay, balik tayo. Yan pa rin tayo babalik. Kapag naman ang bawi na ito na sukun, kapag makita mo siya na siya sa taas ng letrang wow o di kaya ay sa taas ng ya ay mamaya ko lang sabihin, dito muna tayo. Okay. Kapag sa wow nalalagay ay yan yung mabibigas natin na lahat ng salitang mabibigas natin mga aw, iw, law, liw, saw, siw, kaw, kiw at iba pa. Depende sa letra dito sa atras ni at ng bawin. Halimbawa, isulat natin ay ilaw. Ito ay alif, lagyan mo ng ganyan, magiging i. Tapos itong lam, letter L, lagyan mo ng ganyan, magiging law. Ilaw. Kung ilipat mo yung bawi na dito sa baba, papunta sa letter I, magiging liw. Iliw. Okay. Why? Next naman ay yung ganito naman, kapag sa ya mo naman siya makita, ay yan yung lahat ng mabibigas natin na halimbawa mga ay, uy, ray, ruy, say, suy, may, muy, at iba pa, ay ya ang makita natin na letra sa last na ating bibig kasi na ganyan siya. Depende, iba-iba lang kung basahin, depende sa letra dito sa atras niya at ng bawil. Halimbawa, sulat natin ay kilay. Ito ay calf, letter key. Lagyan mo ng ganyan, magsisimula ka sa letter key, papunta sa letter E, balik key. Ito ay lam. Letter L. Letter L. Lagyan mo ng ganyan, papunta sa letter A, diretso ka dito sa balilay, balik kilay. Kilay. Kapag palitan mo yung bawi na ganyan, papunta sa letter, maging luy, kiloy. Ano yun? Okay. Ito. Sige, magsusulat ako dito, basahin mo. Ito. Ta, letter T. Ito yung bawi niya. Iya. Iya, dalawang ya. Ito yung bawi ng ya. Ito yung bawi ng isa. Ito pa.
Mim, Ghain, Pa, Ta, Lam, at saka Ya. Ito yung bawin niya. Paano? O sige, paano basahin? Tayo'y magpatuloy. Very good. Magpatuloy. Very good. Tayo Tayo'y magpatuloy. magpatuloy. Paano kung palitan ko yung bawin niya ganyan? Paano? Tayo'y magpatuloy. Tayo'y magpatuloy. Okay, very good. O next. Kailangan isaksak mo talaga sa isip mo, isaksak mo talaga sa utak mo ang ganyan. Ito pa. Inshallah. Letter K. Lam. Ya, lam. Nun. Bawasan ko naman kasi malaki masyado. Palitin ko lang. Lam, ya, lam, nun, kaf. Mim, lam, at saka wow. Lam, ito ay nun. O, paano basahin yan? Kailan ka dumalaw? Kailan ka dumalaw? Very good. Kailan ka dumalaw? Ayan, parang pumapasok na ha. Sige, dagdagan ko pa. Damihan ko pa para yung sigurado talaga na, yung makakasigurado talaga ako na naintindihan. Ito pa. Lam, ya. Sin, ra. Ya. Ito. Silay, pasuroy. O sige. Pansinin mo ang bawel. Pansinin mo mabuti ang bawel. Silay, pasuroy, siray. Very good. Silay, pasuroy, siray. Okay. Medyo nililito lang kita kung malilito ka. Ibig sabihin, medyo tumalab na sa isip mo kasi hindi ka nalilito dito. Talagang pinansin mo talaga ang letra, ang bawel. Akala ko pa basahin mo na silay, pasuroy, suri o pasuroy, suray. Kaya nga, pinalitan ko ito. Yan. Kaya ang bantayan mo, training mo yan. Okay. Okay. Ibalik ko na ng ganyan. Pasuroy. Balik ko ng ganyan. Paano? Sige. Silay, pasuroy, saray. Very good. Okay. Bali, sa palagay ko ay medyo okay na. Tingnan natin. Ikaw naman ang magsusulat. Hindi. Kung mahirapan kung ikaw magsulat pati letra, ako na lang magsulat ng letra, ikaw na lang maglagay ng bawel. Ito. Ito. Isulat natin ay nun. Ito ay alif. Nun. Nun. Nun at saka ya. Dal. Na. In. Pansinin mo ha, pakinggan mo, ikaw maglagay ng bawel. Ki, na, in. Kinain. Nilay. Kinain nilay. Halimaw. Na may tama raw. Na may tama raw. Kinain nilay halimaw
na may tamaraw. Sige, lagyan mo ng vowel. Gamitin natin vowel dito. Kinain, kasra, Yes. Ano pa? Tunon. patha, patha, Next itong alif. kinain, Lagyan natin. kasra, Lagyan na natin ng hamza dito para unti-unti ka na masanay. Next, itong nun. kinain, Yes, kinain. sukun, Kinain. nito kinain, Kinain. Nilay. patha, kasra. Next, itong Kasra, lam. patha, Next, sukun. Yes, very good. Sukun. Kinain, nilay. Halimaw. Halimaw. Patha, patha, kasra, halimaw. Patha, sukun. Very good. Next, na may Halimaw. tamaraw. Na may tamaraw. Tamaraw. Patha, Next. namay, patha, Next. sukun. Na may tamaraw. Tamaraw. Patha, patha, sukun. Baka mo na kada. Ay, check mo mabuti. Kinain mo, Tamaraw. check mo mabuti bago mo kainin. Sige, check mo mabuti. Sige, para sigurado na. Kinain, nilay, halimaw, na may tamaraw. Very good. Tamaraw. Okay, very good. Ustad. Okay, very good. Very good. Ganito. Waalaikumsalam. Kung gusto mo matuto bumasa ng Quran, ito na yung sagot. I-scroll mo lang dito sa timeline ko, marami akong video dito na nagtuturo kung paano bumasa. Basahin mo muna yung nakasulat sa profile ko para intindihin mo, para alam mo ang bawat hakbang na gagawin mo. Simple lang yan, madali lang intindihin yan. Wala pong bayad yan, libre po yan. Sagot ito sa mga nagko-comment o nagme-message kasi ang dami nagme-message, hindi ko po kayang replyan kayo sa isang araw lang. Isang araw mag-reply ako ng mga mahigit 10 or 20 katao lang, hindi kaya lahat. 100 nagme-message. Bali, kung gusto mo naman pumasok sa GC, para sabihin ko sa iyo, ang GC ay hindi magandang pumasok ka diyan kasi may bayad. Kung magbabayad ka lang tapos monthly may bayad pa tapos wala ka rin oras para pumasok, katagalan i-remove ka rin ng admin, i-strikta yung admin diyan, kaya masasayang yung bayad mo. At kung pilit mo naman talaga na gusto mong pumasok sa GC, kahit na sinabi ko na sa iyo na hindi maganda, ito yung pangalan ng may-ari ng GC. Ito, Salikan mo Masaboyan, Nur Huda. Diyan ka mag-message kung gusto mong pumasok sa GC. Kung ano man yung gusto mong itanong, huwag mo na itanong sa akin ha. Diyan ka lang magtanong sa kanya. Bali, kaya ko sinasabi na hindi maganda dyan sa GC kasi limitado ka lang dyan eh. At saka yung schedule ng oras, kung busy ka, hindi ka makakapasok. Kung makakapasok ka, hindi ka rin makapag-participate. Pero kung manonood ka lang dito sa timeline ko, anytime, anong bakanting oras mo, pwede kang manood. Mag-scroll ka lang, dami kong upload dito na video na beginner 1, Arabic alphabet, beginner 2, beginner 3. Araw-araw ko nag-upload ng 3 o 5 video. Kaya marami kang matutunan dyan kung tulungan mo yung sarili mo. Bali, okay na yun siguro at least nabigyan ko ng sagot yung mga nag-comment.